Marami pang lugar sa ating lupain na maaaring pagsabaying tamnan ng punong kahoy upang nakapalibot ito sa ating karaniwang tanim na palay at gulay. Kalimitang pinamumugaran ng kaibigan ng halaman tulad ng ibon. Ano ang pakinabang sa agroforestry? Una, nakakatulong sa pag-iwas sa global warming habang tumutulong ang mga punong may resistensya sa tagtuyot. Pangalawa, nakakadagdag sa natural na yaman ng lupa. Pangatlo, naiiwasan ang pagputol ng kahoy. Pang-apat, nababawasan ang paggamit ng insecticides. Panglima, nagkakaroon ng lugar para sa mga herbal plants. Pang-anim, ang agroforestry ay nakakapagtanim ng mga mapapakinabangang prutas at higit sa lahat, inililigtas tayo sa mga usok, masamang amoy at ingay. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng NIA Regional Office 2 at ng himpilang ito. Ang kauna-unahang himpilan ng radyo ng National Irrigation Administration sa buong bansa. Ito ang DWCJ 98.1 MHz FM, sumasahim papawid mula sa transmitter site sa Madarulog Sur, Enrile, Cagayan, at ang studio ay matatagpuan sa NIA Regional Office No. 2, Kamasi, Peña Blanca, Cagayan. DWCJ 98.1 MHz FM, Radyo Bayanihan, kasangga ng magsasaka. Philippine Standard Time, 16 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga. Executive Hour. Programang magtatampok sa mga opisyales ng National Irrigation Administration mula sa Central Office at sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa. Executive Hour. Ito'y ginabibilangan ng mga regional managers at division managers na magbabahagi ng mga updates tungkol sa mga programa, panukala at mga serbisyong isinasagawa ng ahensya. Executive Hour. Ito ay naglalayong maiparating sa mga magsasaka ang mga mahalagang impormasyon na nakakatulong sa kanilang pagsasaka upang mapataas ang ani at kita. Executive Hour. Ugaling makinig sa Executive Hour. Magandang umaga ng Friday mga kaniyans, January 23, 2026. Panghuling araw na po sa mga nag-uopisina dyan. Konting kapit pa, matatapos din ang araw na ito. Well mga kaniyans, happy listening dito sa ating programang Executive Hour. Dito lamang sa DWCJ 98.1 FM, Radyo Bayanihan. At syempre kami pong inyong mga kasama ngayong umaga, The Unshakable Sheikh Barrera. At ako naman po si Arlene Molina. Magandang umaga po sa ating mga magsasaka, sa lahat po ng nakatutok ngayon sa ating Facebook Live, maging sa nanonood sa kanilang mga tahanan dito sa ating istasyong DWCJ 98.1 MHz FM, Radyo Bayanihan. Ito po ang programang NIA Executive Hour kung saan po ay ating inilalapit ang mga programa at serbisyo ng pambansang pangasiwaan ng patubig o National Irrigation Administration sa sambayanang Pilipino. At ngayong umaga nga po mga kaniyans, habang tayo ay nag-aantay sa ating live interview sa isa sa mga napaka-special na tao dito sa Pilipinas na talaga ng mga laman ng balita ngayon. Lalong-lalo na maraming accomplishments ang National Irrigation Administration noong nakaraang taon, Arlene. Yes, kasamang Sheikh. At habang nag-aantay po tayo, ay batiin po muna natin lahat ng nakikinig, lahat po ng nakatutok ngayon sa ating Facebook Live. At syempre, kasamang Sheikh, hindi po natin kakalimutan ang ating mga magsasaka, mga irrigators associations, and of course, yung mga kawani po ng NIA dito po sa NIA Region 2 na pinapangunahan ng ating butihing regional manager, si Engineer Raimundo B. Apil. At lahat din ng mga irrigation management offices natin dito sa NIA Region 2. Umpisahan natin dyan sa may Nueva Vizcaya, Imo. Good morning po.
Nueva Vizcaya at Quirino Imo, headed by Ma'am Felipa S. Sumer. Diyan sa Isabela Imo, headed by Sir Edison Tolentino. At sa Cagayan, Batanes Imo, headed by Engineer Jason Brian T. Teanyo. And of course, kasamang shake sa lahat po ng mga section chiefs natin dito sa NIA Region 2. And of course, yung mga cluster heads po natin, lahat ng kawani sa mga systems po ng lahat ng EMOs po natin sa NIA. Good morning po sa inyong lahat at sa mga irrigators associations po natin na laging sumusuporta sa lahat ng programa po ng NIA. At ngayong umaga mga kaniyans, isang mahalagang panayam ang ating tututukan dahil kasama po natin ang punong ehekutibo ng NIA. Ayan, makakasama po natin si NIA Administrator Engineer Eddie Gigilien upang ibahagi po yung direksyon, yung programa at yung mensahe po niya para sa ating mga magsasaka. Naimbag na bigat, Apo Administrator Engineer Eduardo Eddie Gillen, kami po ay nagagalak at pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon na kayo ay makapanayam po namin live dito po sa ating istasyong DWCJ 98.1 MHz FM Radyo Bayanihan. Good morning, Apo Eddie. Hello. Hello Apo. Naimbag bigat. Just Gina, maraming salamat po sa pagkakataong binigay ninyo sa akin. Morning po. Well, good morning, Administrator ng Pambansang Pangasiwaan ng Patubig. First live interview ngayong taon, Admin Gillian. Po mga kaniyans, pakaabangan po ang ating panayama sa ating NIA Administrator. Hello. Yes po, Admin. Wala po yata. Wala ito signal natin. Okay po. Yes, good morning po ulit. At again, maraming salamat po. Alam nyo, kahapon galing tayo ng Mindanao sa Agusan del Sur. Opo, Admin. Yan po ba yung kasama po ninyo si Senator Marcoleta? Yes, tama. At sabi niya, gusto daw niyang makita yung ating ginagawa at kung paano rin siya makakatulong sa National Irrigation Administration. So sumama siya sa atin at nakita niya na talagang kung gaano kahalaga ang ating trabaho, kung gaano ang yung pagdanais ng ating mga kababayan, lalo ng ating mga farmers, na mabahaginan sila ng ating mga proyekto. So tutulong daw po siya sa pamamagitan ng pagrepresenta niya ng interes ng ating mga magsasaka sa Senado. Ayan. Medyo puyat-puyat pa ang ating Admin Gillian, mga kaniyans. Pero we are so happy to have you today, Admin. At alam po namin na busy po kayo, Umpisahan pa natin ang ating tanungan, Admin. Maaari po ba ninyong ibahagi sa ating mga tagapakinig kung ano po yung pangunahing tututukan ng operasyon ng NIA para sa taong 2026, Admin? Well, alam niyo ngayong 2026, nakatuon ang ating atensyon sa mas yung rehabilitasyon natin at yung modernization ng ating mga irrigation systems, yung pagpapalawak pa ng service areas. Gusto natin mas marami pang mapagtaniman ng ating mga kababayan ng irrigation. At ang mas mahigpit pa rin po na pagpapatupad ng monitoring sa technologies. Nakita niyo naman po katulad ng yung alternate wetting and drying technology natin. Opo. At alam naman po ninyo ang mandato ng ating ahensya. Ayun na rin natin kung yung sapat, yung ayos at patas na supply ng tubig para sa ating mga magsasaka. Hindi lamang po sa Cagayan, kundi pati sa buong bansa. Ayan. Narinig po natin yung tututukan po ng NIA ngayong taong 2026. Maliban po dyan, Apo Admin Gillian, paano naman po ninyo sinusuportahan ang top management, ang mga regional offices po natin sa NIA upang sa ganun po ay mas mapabuti pa natin ang serbisyo po natin sa ating mga tanggapan, especially po para sa ating mga magsasaka, Admin? Wala, nakita nyo yung sa ating direction, yung pinapalakas natin yung tinatawag na yung capacity, yung CapDev, capacity development ng ating mga regional offices. Ito po ay sa pamamagitan ng sapat na resources tulad ng pondo,
workforce, ano? Kasi Yan. ang dami nating trabaho tapos kokonti lang naman tayo, di ba? Mm. Technical assistance, yung modern equipment, kaya kita nyo, taon-taon namimili po tayo, hindi lang heavy equipment, kundi yung mga gamit na rin natin sa pag-survey, georesistivity, mga LiDAR, ganun po, no? At of course, yung tuloy-tuloy na pagsasanay ng ating mga empleyado. Mahalaga po sa atin na, na ang serbisyo ng NIA ay ramdam at kahit na doon sa pinakamalayong yung mga liblib ng mga komunidad na, ano po? Opo. Patunay po dyan yung ating pagtatayo ng kauna-unahang radio station sa buong bansa, ang DWCJ 98.1 Radyo Bayanihan natin. Ayan, admin, parang kailan lang po nung inauguration na kasama ka po namin dito at yung pinakaunang airing po natin na ikaw bilang guest ng ating kauna-unahang radio station ng NIA. Time flies. Time flies so fast, sabi nga nila, admin. Pero ano po sa tingin nyo yung inaasahan po ng mga Pilipinong magsasaka mula sa NIA ngayong bagong taong 2026 po, at paano po ito tinutugunan ng ahensya, admin? Ang pangunahing inaasahan ng ating mga magsasaka, of course, yung tuloy-tuloy at maasaang patubig sa atin, ano? Malinaw na komunikasyon, yung kaya nga mahalaga yung ating mga IDOs, ano? At mas mabilis na aksyon pag may lalo na sa mga pag may kalamidad, ano? Opo. At of course, pag may mga request, ano? So, sa atin namang dyan sa region to, no? May mga line projects tayo dyan. Andyan po yung Balasig SRIP natin. Sisimula na po yon sa probinsya ng Isabela. Yung Kalapangan SRIP naman yan sa Cagayan, ano? Subukan nating matapos na yan by next year, ano? At Luzon, Inip sa Quirino. Sa ating communal irrigation systems naman, alam naman po natin yung climate change ay sa itong hamon na kinakaharap ng hindi lang ng Pilipinas, no? Ng buong mundo. Opo. Kaya naman patuloy po yung rehabilitation natin sa ating mga affected irrigation facilities, no? Limitado yung ating pundo, no? Pero ginagawa natin lahat ng ating magkakaya para yung limited na pundo na yan ay mapunta sa talagang mas malaki ang impact na pakinabang ng ating mga magsasaka. And I'm sure, admin, na tuwang-tuwa po yung mga farmers po natin, especially po yung mga nakatutok ngayon sa ating Facebook Live at maging yung mga nakikinig sa kanilang mga tahanan. At ano naman po ang inyong mensahe, admin, para sa ating mga magsasaka, especially po dito sa NIA Region 2? Well, sa ating mga magsasaka, no, lalo na sa Region 2, kayo po ang puso ng sektor ng agrikultura. Kayo yung talagang tawag namin sa inyo, kayo yung aming mga bagong bayani. Ano? At nandito lang po ang NIA upang patuloy na maging katuwang ninyo sa panahon ng tagtuyot o mansalabis man na ulan. Ano? At yung pag-implement ng ating pagtatanim. Alam niyo naman, lagi po kami nakaalalay po sa inyo. At inihikayat po namin kayo na makiisa sa mga irrigators associations natin. Sundin ang patakaran sa patubig, ano? Lalo na yung sinusulong natin ngayon na double dry cropping, ano? Layunin ng opisina po natin na palitan na yung dating nakaugalian natin na magtatanim tayo, paparating naman ang mga bagyo, no? So sa pamamagitan ng bagong teknolohiya, bagong weather forecasting system po tayong maganda, no? So, baguhin natin yung ating cropping calendar, ano? At inihiling ko po sa inyo na yakapin natin yung mga bagong teknolohiya upang mas mapataas po natin ang ani at kita. Ibig sabihin po, yung minsan kasi kailangan isang tabi natin yung kultura eh. Kasi alam niyo, minsan pag may sinasabi tayo sa ating mga farmers marunong pa kayo sa amin, tumanda na kami sa pagsasaka. Ano? But tandaan po natin, lagi nating reklamo na itong pagsasaka, hindi naman tayo, minsan lagi po kayo nalulugi dyan, at nakikiisa po kami dyan, yung nararamdaman po namin yung inyong hirap.
Kaya binabago po natin yung ating sistema sa pamamagitan ng ito, ano? So, pagbigyan niyo po kami, samahan niyo po kami dito sa mga layunin na ito dahil kung aasahan natin na gaganda ang ating buhay sa paggawa nung dati nating gawi, ay nako, mahirap po 'yun. Kailangan gumawa tayo ng ibang paraan para naman makamit natin yung pag-asenso ng ating mga magsasaka. So, 'yun po. Ayan. Maraming salamat, Admin. At syempre, katuwang nyo po kami dito sa NIA Region 2 sa pagpapaabot ng mensaheng yan sa ating mga bagong bayaning magsasaka para po sila ay maging smart farmers na din. Bilang panghuling mensahe na lang po, Admin, ano po yung nais ninyong iwan sa ating mga tagapakinig, Administrator? Well, sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga magsasaka, makakaasa po kayo na ang NIA ay patuloy po na magsisilbi sa inyo na may integridad, malasakit at dedikasyon. Alam niyo po sa NIA, kahapon nung kausap ko si Senator Marcoleta, sabi niya, ang isang napansin ko sa NIA, sabi niya, yun daw implementasyon natin ng project, doon daw sa ating sistema, sa kanya mismo galing to sa atin daw pong sistema, ay malayo, sabi niya, na magkaroon ng ghost project sa NIA at yung hindi maganda pagkakagawa, sabi niya, dahil nung nandun po kami nagkukwentuhan, hindi siya sa akin nagtatanong tumawag siya ng mga Irrigators Association. Tinatanong niya kung paano ang implementasyon ng project ng NIA, kung nakukonsulta ba natin sila sa implementasyon. At sabi niya, ang galing pala ng sistema ng NIA kasi nga sa simula pa lang ng trabaho, sabi niya, kasama niyo na itong ating mga Irrigators Association. Tapos may capacity building na tayo sa kanila, tapos sa kanila pa iti-turn over yung project. At yung minsan, 'di ba, in-encourage natin yung ating mga IAs na sila na rin ang magtrabaho doon sa project, So sana daw ganun din ang implementation ng DPWH, dahil 'di ba, nagkaroon nga ng problema itong sa mga flood control ngayon. Opo. At ang kabuuang implementasyon ng DPWH. So lalo siyang natuwa sa atin, At dapat nga daw, sabi niya, dahil maganda daw, very good daw tayo mag-implement ng project, dapat daw dinadagdagan ang pundo natin, hindi nababawasan. Ayan, dapat. Napansin niya kasi nabawasan na naman ngayong taon, Tapos napansin din niya na yung ating NEP, talagang across the board may bawas. So sabi niya, hindi dapat ganun. So at least, ang naisip ko naman kahapon, yung isang napakatinding critic, sa Senado, ay nakuha natin ang loob. So mas magaan ang ating paghingi siguro ngayon ng tulong para sa ating mga magsasaka. Ay, sana po. Admin Guillen. Ayan, buti naman at narinig mismo, nakausap mismo first hand ni Senator Marcoleta sa ating mga Irrigators Associations yung tungkol dyan. Ayan. At maraming salamat Apo Admin Guillen sa oras po ninyo. Alam po naming very busy po kayo na tao. At pagyamanan Apo Admin Guillen, iti oras nga interview dito yung istasyon tayo. At sana po ay makapanayan po namin muli kayo dito po sa ating istasyon. Mabuhay po kayo, Admin Guillen. Yeah, thank you rin po at magandang umaga sa ating mga namumuno ng probinsya dyan, si Governor Egay Aglipay, si Vice Gov Mamba, yung ating lahat ng ating mga congressman dyan, ating mga local officials, magandang umaga po sa atin lahat. Alam niyo naman, nandyan sa Claveria yung anak ko, si LA, Yes po. I-greet ko na rin yung mga nasa Claveria. Maganda na imbag nga bigat tayo amin, Apo. Kasamit kan ka, Apo Guillen. Thank you so much po sa inyong oras. Mga kaniyans, yan po. Napanayan po natin live dito sa ating programa ang administrador ng National Irrigation Administration, Engineer Eddie Guillen.
Marami siyang na-share kanina kasamang Arlene. Lalong-lalo na yung programa para sa ating mga magsasaka. Yes, kasamang Sheik, and I'm sure tuwang-tuwa yung mga farmers natin, especially dito sa NIA Region 2. At sa ating pagpapatuloy mga kaniyans, narito mo muna ang isang paalaala.